Tumaas ang bilang ng mga tambay sa Pilipinas noong po nakalipas na buwan. Ayon po yan sa Philippine Statistics Authority o PSA. Paliwanag na ahensya, mas mabilis umano ang pagdami ng labor force kesa doon sa paglago ng ekonomiya ng bansa na inaasahan namang magdadala ng mas maraming trabaho sana para sa mga Pilipino. Kunin natin ang live report ni TJ Mendoza. TJ. Alex, 2.59 milyong Pilipino. Ganyan karami yung mga Pilipinong walang trabaho ayon sa pinakauling datos ng Philippine Statistics Authority noong buwan ng Hunyo 2026. Tumagdag dyan, Alex, sa bilang na yan yung mga fresh graduate na sabay-sabay na naghahanap ng trabaho. Nakikipagsapalaran ngayon sa Metro Manila si Frederick. Mula Bicol, dito raw siya naghahanap ng trabaho pagkatapos ng graduation niya noong Hunyo. As a fresh grad po, sobra pong hirap maghanap ng work, lalo na po dito sa city po. Kasi syempre nako-culture shock ka, I'm from Bicol po. And hindi ko pa po alam kung paano yung environment po sa city. Mula raw nung graduate siya nung June, nag-a-apply na raw siya. Pero ngayong August lang siya nakahanap ng posible nitong mapasukan na trabaho. Pero di daw agad tatanggapin siya dahil sasailalim pa si Frederick sa training. Kung papasa ay ire-regular na raw siya sa trabahong napili niya. Kung hindi, maghahanap uli siya ng trabaho. Ang maipapayo ko lang sa kanila is, syempre lahat pong fresh grad is nag-i-eager na makakuha agad for their own goods and sa family din para makahelp. Pero let's face the reality na hindi po talaga mabilis maghanap ng trabaho. Isa si Frederick sa 592,000 na mga Pilipino edad 15 hanggang 24 na karamihan ay fresh graduates ang naghahanap ng trabaho. Pero 310,000 lang ang pinalad magkatrabaho noong buwan ng Hunyo. Sa ulat kasi ng Philippine Statistics Authority, tumaas ang bilang ng mga Pilipinong unemployed o yung mga walang trabaho. Ang unemployment rate ay tinatayang nasa 4.9% o 49 sa bawat 1,000 na individual na nasa labor force ang walang trabaho o negosyo noong Hunyo 2026. Sa tala ng PSA, mula sa 2.50 million na datos nila noong nakarang buwan, tumaas na sa 2.59 million ang bilang ng mga unemployed o yung mga walang trabaho noong Hunyo. Sa datos, mas malaki ang bahagdan ng mga lalaking walang trabaho na umabot sa 5.1% kumpara sa kababaihan na 4.5% lang. Sabi ng PSA, ang dahilan kung bakit raw dumami ang unemployment sa bansa ay dahil mas mabilis raw ang pagdami ng labor force kaysa sa paglago ng ekonomiya na dahilan sana para makapaglikha ng trabaho. Sa talang yan ng National Statistician, ang sektor ng wholesale, retail trading, pangingisda, aquaculture, financial and insurance ang nakapagtala ng malaking pagbaba ng bilang ng mga nagtatrabaho. Isa raw sa dahilan ng pagbaba ng employment rate sa sektor ng pangingisda ay yung patuloy na pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo. Iniulat din ng PSA ang ilan sa mga sektor kung saan nakitaan ng dagdag na trabaho. Noong Hunyo 2026, ang nakapagtala ng may malaking bilang ng pagtaas ng mga may trabaho o negosyo ayon sa Major Occupation Group kung ikukumpara naman sa datos mula Hunyo 2025 ay ang mga sumusunod. Mga professionals may dagdag na 425,000 year-on-year. Bukod sa professionals, nadagdagan din ang bilang ng mga may trabaho sa sektor ng service and sales worker at maging sa bilang ng mga managers. Bumaba naman ang bilang ng mga may trabaho sa elementary occupations o yung mga trabaho o negosyo kagaya ng crop farm laborers, cleaners and helpers, street vendors at maging construction laborers. Alex, kung magpapatuloy yung El Nino sa mga susunod na buwan ay inaasahan rin ng mga otoridad na bababa yung bilang ng patuloy pang bababa yung bilang ng mga Pilipinong may trabaho dahil lalo na dun sa mga craft farmers natin, ititigil muna sila sa pagtatanim nga dahil sa napipintong losses sa sektor ng agrikultura. Alex. Okay, TJ, binabanggit nga ng PSA, no, yung mataas ang bilang ng mga may trabaho ay nasa sektor ng agrikultura at forestry. Ano nangyari? Ibig sabihin, gusto ng may ilan kasi sa kababayan natin na ayaw na maging magsasaka eh.
Tama Alex, pero kasi yung agriculture and forestry napakalawak nung sector na yan, hindi lang dun sa pagsasaka. Marami rin yung mga graduates Alex na iba't ibang kurso na karamihan kasi kaya ako binabanggit ito Alex, yung mga fresh grads na pumupunta dun sa mga courses na yon o dun sa sektor ng trabaho na yon ang nag-a-apply din dyan Alex. Oh, pero sandali, dahil nung Mayo, nagkaroon tayo ng Labor Day, primero ng Mayo, di ba nagsagawa ng mga job hunting ang ating gobyerno? Hindi ba nakatulong yun? So anong ibig sabihin nun? Na wag na nating gawin ang mga job fair na yan? Wala naman palang silbi? Alex, yung naging pinakamalaking problema na nakita ng PSA kung bakit kahit sa kabila ng mga job fairs na inilunsad hindi lang ng gobyerno kundi maging yung mga private sectors na nagkaroon ng job fairs yun talagang pagbagal ng ekonomiya dahil babagal yung ekonomiya yung ilan sa mga dapat ay magbubukas ng mga negosyo na mga mag-o-open sana ng mga oportunidad para sa pagtatrabaho hindi na nagtuloy dahil nga sa ekonomiya bumaba rin din kasi Alex yung maging yung mga bilang naman ng mga nasa sektor ng pangingisda dahil din doon sa pagtaas naman o pagsirit ng presyo ng petrolyo ng mga produktong petrolyo. Kung kaya kung ifa-factor in talaga bukod doon sa may nabawas meron din yung mga negosyo na mag-o-open sana o mga trabaho hindi na nagpatuloy dahil nga dito sa kalagayan ng ating ekonomiya Alex. Okay, maraming salamat sa iyo, TJ Mendoza.